kamakailanan ay nagsagawa ng kritikal na pagpupulong ang China at Pilipinas sa Maynila upang tugunan ang tumitinding tensyon sa South China Sea, kasunod na makabuluhang paghaharap sa Second Thomas Shoal noong Hunyo 17. Ang insidenteng ito na nagresulta sa pagkasugat ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas at pinsala sa dalawang bangkang militar. Itinampok ang volatile nature ng rehiyon at ang potensyal para sa mas malawak na salungutan na maaaring magkaroon ng init sa pagitan ng Estados Unidos. Sa kabila na maghapong usapan, walang malaking kasunduan ang naabot upang maiwasan ang mga pag-aaway sa hinaharap. Ang mga pag-uusap ay nagbibigay din sa pangako ng dalawang bansa sa de-escalation. Ang shoal na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Pilipinas ay naging isang partikular na panganib na flashpoint kung saan ang Chinese Coast Guard, Navy at pinaghihinala ang mga barko ng milisya ay humarang sa mga marino ng Pilipinas na nakatalaga doon upang putulin ang kanilang mga supply. Ipinahayag ng Philippine Department of Foreign Affairs na may pag-unlad sa pagbuo ng mga hakbang upang pamahalaan ang sitwasyon sa dagat. Gayunpaman, iginit ng Philippine Foreign Undersecretary Teresa Lazaro na patuloy na igigiit ng Pilipinas ang kanilang soberanya at protektahan ang mga interes nito sa West Philippine Sea. Ang gobyerno ng China ay hindi naglabas ng anumang agarang pahayag tungkol sa mga pag-uusap. Sa pagpupulong, nilagdaan na magkabilang panig ang isang kasunduan upang mapahusay ang mga komunikasyon sa dagat at sumang-ayon na ipagpatuloy ang mga diskusyon sa pagpapabuti ng mga relasyon sa Coast Guard. Bilang karagdagan, ang mga plano ay ginawa para sa isang academic forum. Bago ang pag-uusap, nilayon ng Pilipinas na hilinging ibalik ang 7 rifle na kinuha ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard noong Hunyo 17, kung saan din binutas ng mga China pati mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at humingi ng kabayaran para sa mga pinsalang natamo. Ang impormasyong ito ay isiniwalat ng isang opisyal ng Pilipinas na hindi nagpapakilala dahil sa sensitibong issue. Ang bicameral consultation mechanism na itinatag noong 2017 ay naglalayong pamahalaan ang mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang bansa ng mapayapa. Gayunpaman, nagpapatuloy ang mga konfrontasyon lalo na sa saligan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpalakas ng ugnayan sa Estados Unidos, hindi tulad ng nakarang administrasyong Duterte na sinubukan pampalisin sa ating bansa ang mga Amerikano. Ang South China Sea ay isang strategic region na may overlapping territorial claims mula sa China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei. Mayaman ang lugar sa mga pangingisda at potensyal na nagtataglay ng malaking deposito ng gas sa ilalim ng dagat. Bagamat naganap ang kalat-kalat na mga konfrontasyon sa pagitan ng mga puwersang Chino at ng Vietnam, Malaysia at Indonesia, ang mga bansang ito sa Timog Silangang Asya ay karaniwang umiiwas sa mga agresibong aksyon labang sa China upang protektahan ang kanilang pang-ekonomiyang ugnayan. Mula nang maupo si Pangulong Marcos noong 2022, aktibong inilantad ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng mga Chino sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga video at litrato at pagpapahintulot sa mga journalist na sumali sa mga patrol ng Coast Guard. Ang mga patrol na ito ay madalas na nakaka-encounter ng mga mapanganib na maniobra sa mga Chinese forces. Ang Estados Unidos naman, bagamat wala itong pag-aangkin sa teritoryo sa South China Sea, ay nagsagawa ng mga patrol sa rehiyon para matiyak ang kalayaan sa paglalayag at overflight na naglalayong tiyakin ang mga kaalyado tulad ng Pilipinas at Japan. Kasunod ng insidente noong Hunyo 17 sa Second Thomas Shoal kung saan nakita ng mga puwersang Chino na may hawak na mga machete, palakol at improvised na sibat, inulat ng Washington ang pangako nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty noong 1951 na ipagtatanggol ang Pilipinas kung aatakiin ang mga puwersa nito, kabilang ang South China Sea. Ipinahayag ni Pangulong Marcos na ang mga aksyon ng mga Chino ay hindi sapat para magkaroon ng gulo dahil walang putok ng baril. Gayunpaman, muli niyang pinagtibay ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtatanggol ang mga interes nito sa teritoryo sa lahat ng bagay. At kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on na bell icon para updated kayo sa mga susunod nating content. And this is MC Vlogs. Thank you for watching.